Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ng Philippine Star tungkol sa budget deficit natin. Yung laki ng ginagastos ng gobyerno kumpara doon sa income. So ito, Philippine Star. Just in. The country's budget deficit widened to 76% to reach 479 billion in the first quarter as the expansion of state expenditures outpaced revenue collection. Government spending jumped 22% to 1.48 trillion while revenues only inch up 7% to 998.2 billion. So, yun po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Malayong mas malaki ang gastos. Pero mo yan, first 3 months, ang gastos na natin is 1.48 trillion 1.48 trillion pesos. Ang income lang is 998 billion. Kaya budget deficit 479 billion in 3 months. So anong mangyayari nito? Utang. Kaya habang ganito ang sistema sa ating bansa, wala na po tayong aasahan kundi palaki ng palaki ang utang ng bansa. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Marami akong nabasang comments na magiging next Sri Lanka tayo. How many years ago? 3 years ago ba yun? Yung nag-collapse ang economy ng Sri Lanka. Kawawa ang mga tao doon. Okay, si E.B. Hugalbot, sabi niya, ouch, pero okay lang mga parts. May paayuda naman si President Martin. Ito pang problema, yung ginagastos na yan, okay lang sana kung napupunta sa mga infrastruktura karamihan. Hindi, ang daming napupunta sa ayuda. I don't know how many billions na itong ayuda na nagagastos, lalo na itong panahon ngayon ng eleksyon. So ang tanong, meron bang return of investment yung ayuda? Yung later on, mababawi mo eh. Example, kalsada, tulay, yung mga infrastrukturang ganyan, mababawi mo yung gastos eh. Dahil mag-spur ang economy natin, ang mga farmers, lalong makaproduce ng kanilang crops, tataas ang ating gross domestic product kung kalsada, tulay at ibang infrastruktura ang paggastusan. Eh kung ano, ayuda. Anong nagagawa ng ayuda? Eh lalong ginagawang tamad ang kababayan natin dahil sa ayuda. Okay. So, Lowy Aguilar, sabi niya, the budget deficit has reached a staggering 76%, with expenditures significantly exceeding average. This is a serious issue. It's evident that, as my professor here in the University of the Philippines have pointed out, those in key positions lack expertise in financial management. Department of Finance. Anong pinopropose niya? Tataas ang buwis. May nabasa akong post. Kino-compare nila itong finance secretary natin, Ralph Recto, dito kay Mayor Dico ng Pasig. Ang galing yung ginawa ng mayor. Every year, he is saving 1 billion pesos without increasing taxes. So, kung nabasa kong post, that is good governance. Basta i-manage mo lang yung resources mo, makakatipid ka
you can serve your constituents better. Yan ang ginagawa ni Mayor Vico of Pasig. Bakit hindi magawa sa national? Anong ginagawa sa national? Una, kinuha ang mga pundos ng mga state government agencies, so like PhilHealth, PDIC, SSS, JSS, Land Bank, kinuha. Inipon. Una, Maharlika, investment fund o corporation. Mag 3 years na. Ang unang project pa lang nila, mining. Tapos, exploratory period pa lang. Matatapos na lang ang termino ng administrasyong ito. Wala pa tayong nakikitang return of investment, yung perang na ibuhos sa Maharlika. PhilHealth. Saan nila ginastos? Infrastructure, bakit mo gastusin ang pera ng PhilHealth? Infrastructure. May inutang namang pondo, ilang billion ba yun inutang? Nasaan na yung inutang? Grabe. Ito pa. Mirna Summer. Sabi niya, check. Recto is definitely a misfit. In addition, government spending begs to be tamed. Sherwin Estrella. Midterm election pa lang yan ha. What more at the end of his term? Kaya no wonder, wag nang magtaka kung bakit bumababa ang rating ng administrasyong ito. Ang daming factors Sabi nila fake news daw. Anong fake news? Ito, mainstream media itong nag-post nito na mas malaki ang ginagastos. 76% ang budget deficit tumaas. Mainstream media na yan. Anong fake news ba yan? Ang taong bayan nakikita yan. Kaya sa mga surveys, lalabas talaga dissatisfied ang taong bayan, kaya bababa ang inyong trust and approval ratings. Ano pa? Inflation. Ngayon, pinababa nilang presyo ng bigas. 20. Maganda. Maraming matutuwa. Kaya lang, itiniming naman nila election period. Lalo, hindi nyo na po maluloko ang Pilipino. Hindi, we are not born yesterday na sabi nyo, natupad nyo ng promise nyo, ito na, 20 pesos. Kailang, sa katuparan, a few weeks bago mag-eleksyon. Come on. So yan, bumababa ang inyong mga trust and approval ratings. Dahil dito. So, anong solusyon? I don't know. Magapaban pa ito. Sana hindi darating ang panahon na magiging Sri Lanka po tayo dahil sa mismanagement ng ating pera ng taong bayan. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa tribong talanting ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talanting. Panorin po ninyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan na mo gero. Salamat. Yan ang gidala ang gero. Nagatag-ug sen na maka kapan di nagaulanan. So, salamat. Og karon mo ni ang balay sa natabangan na mo gero og makita na gid ang kadako sa buslot sa ilang balay. Kaya dako nangadamit si Og karon Uncle, unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa imong nga sin-on, nindot na kaayo, nakaatop na gyud ka. unang-una salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Ug sa nag-sponsor niini, dagan salamat.
Oo. Okay. Lagi. Unang-una salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Di na gyud ko ga ulanan. Mm. Og salamat usab sa nag-sponsor niini. Mm. Nakadaga pang tabang nga Mm. Hinautong ta nga daghan pangatabang ang maabot kanamo dinhi. Mm. Labi na gyud diri sa Sitio Garden. Oo. Sa mga katawhan usab nga naga panood sa video. Daghan salamat sa inyo. Sige, Col. Salamat pod. Sa